Noong Sabado ng May 15, 2021, sa lugar ng Atizapan de Zaragoza sa bansang Mexico, ay nadiskubre ng mga otoridad ang isang krimen na labis na nakakakilabot. At masasabi nilang ito na ang pinakamasamang nakita nila sa buong buhay nila. Dahil sa ilalim ng isang makapal na layer ng konkretong semento sa basement ng isang bahay, ay may itinatago palang sikreto. At nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bahay na yon ang mga bangkay na 19 na biktima, na higit sa 4,000 na mga buto ang natuklasan. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng kakilakilabot na pangyayari. At ang sumunod ay mas nakakatakot na nagpanginig sa kanilang mga balahibo. Ang killer ay may nakakagambalang pagkakatulad sa kasumpa-sumpang si Ed Gein. Ang ibang parte ng katawan ng mga biktima ay binuro ng killer sa asin. Gumawa din siya ng maskara na mula sa mukha at iba pang mga kagiliw-giliw na bagay mula sa mga labi ng kanyang mga biktima. At ang killer ay kinilala bilang 74 na taong gulang na si Andres Mendoza na isang butcher, na minsan ay nagbebenta ng kakaibang murang karne sa mga lokal na residente. Ngunit sa panahon ng interogasyon ay inamin ni Mendoza ang mga kakilakilabot na krimen na mas masahol pa kaysa naiisip ng sinuman. At ang lahat ng kanyang kasamaan ay nagsisimula ng malantad. Ang kasong ito ay sobrang nakakapangilabot at ginawa ito ng killer sa loob ng 30 taon. Ngunit ano nga ba ang naisip ng taong ito na umabot pa sa puntong ginawa niyang maskara ang mga mukha ng mga tao na kanyang pinatay? Si Mendoza ay pinanganak noong November 29, 1947 sa Oaxaca, Mexico. At lumipat siya sa Atizapan noong 1980s hanggang sa kasalukuyan. Ang mga otoridad ay hinanap ang sinuman sa kanyang mga kamag-anak dahil naniniwala sila na mayroon siyang kapatid na babae na nakatira din sa Oaxaca dahil walang dumating o bumibisita sa kanya sa kulungan. Balikan muna natin ang kanyang nakaraan. Noong 2013, matapos siyang magretiro sa pagtatrabaho bilang tagakatay ng karne sa slaughterhouse, ay nagbukas si Mendoza ng butcher shop sa tabi ng kanyang bahay sa Atizapan na nagpatuloy sa magandang kalagayan. At umanib pa siya sa politika at naglingkod bilang Pangulo ng Citizen Participation Council noong nakarang administrasyon. At ito ang isang mga kilalang partido sa Mexico na natuklasan ng mga otoridad dahil sa isang larawan niya sa kanyang silid. Nakatayo siya sa tabi ng isang kandidato bilang mayor na mula sa alyansa. At sa isang larawan naman ay makikitang aktibo si Mendoza sa pakikilahok sa pangangampanya. Para sa mga nakakilala sa kanya, si Mendoza ay tila isang ordinaryong mabuting tao. Sinasabi ng mga tao na siya ay isang taong madaling lapitan sa pinansyal man o payo sa problema. At marami ang nakakilala sa kanya bilang mapagbigay na tao at bukas palad ang pagtulong sa kapwa. Naalala pa nga ng isang kapitbahay na nagpapatakbo ng isang tindahan. Di umano ay mga ilang taon na daw ang nakakalipas. Si Mendoza ay masigasig na namimigay ng mga libreng tiket para sa Fairwood Fair. At sinabi niya ang lahat dapat ay magpunta para magsaya. Kilala rin siya sa pagbibigay ng mga food packs sa mga single mother na nagsisikap na buhayin ng pamilya. Kaya nakakuha siya ng magandang imahe bilang isang taong mabait at matulungin sa kapwa. Ngunit sa likod ng harapang ito, ng pagbubukas palad at kagalang-galang na katauhan ay may isa palang madilim na katotohanan ang naghihintay na kanilang matutuklasan. Nagsimula ang pagbagsak ni Mendoza noong May 14, 2021 nang samahan niya ang isang babaeng nagngangalang Reyna Mayor para bumili ng mga pyesa ng mga mobile phone sa isang palengke sa lumang bayan. Si Reyna ay nagpapatakbo ng isang mobile repair shop. Ilang kalye lang ang layo mula sa bahay ni Mendoza. Naging magkakilala sila sa paglipas ng mga panahon nang si Mendoza ay palaging pumupunta sa shop ni Reyna at nakikipagkwentuhan na tila bumuo ng isang pakikipagkaibigan. Isang araw ay inalok ni Mendoza si Reyna na tulungan siya sa pagkolekta ng mga produkto na kailangan niya sa kanyang shop. At mayroon daw siyang kakilala na nagbebenta ng mga produkto at malaki ang discount na kanilang makukuha. At dahil kilala si Mendoza bilang isang lokal na lalaki na may magandang reputasyon sa pagtulong sa kapwa, ay nagtiwala sa kanya si Reyna at wala itong nakikitang kakaiba.
Ngunit hindi alam ni Mendoza na sinabi ni Reyna sa kanyang asawang si Bruno na isang police officer na sasamahan siya ni Mendoza sa palengke. At nang sumapit ang gabi, matapos makauwi si Bruno mula sa trabaho, ay hindi na niya nakita ang asawang si Reyna. At kahit ang kanilang dalawang anak na babae ay hindi din nakita o walang narinig mula sa kanilang ina. Sa kabila ng paulit-ulit nilang pagtatangka na tawagan ang telepono ng kanilang ina, ay wala silang nakuhang mga sagot. Kaya naman nagpunta si Bruno sa pawn shop ni Reyna bandang alas 11 ng gabi. Ngunit wala ring bakas ni Reyna doon. At ang kalapit na tindahan ay nagsabi na hindi nila nakitang nagbukas si Reyna ng shop buong maghapon. Ang desperadong si Bruno ay pumunta sa bahay ni Mendoza dahil sinabi ng kanyang asawa na sasamahan siya nito. At ito ang alam niya na huling tao na makakasama ng kanyang asawa. Ang nakakaalarmang sinabi ni Mendoza sa kanya ay hindi daw nito nakita o narinig si Reyna buong araw. Dahil sa pag-aalala at takot na nadarama ay agad na nagsampa ng missing persons report si Bruno. Nang sumunod na araw ay wala pa ring bakas o senyales mula kay Reyna. Kaya naman sinuri ni Bruno ang mga nakakabit na CCTV footage sa kanilang lugar. At doon ay nakitang huling naglalakad si Reyna sa kalye kung saan nakatira si Mendoza. At nang gabing yon ay dali-daling bumalik si Bruno kasama ang kanyang bayaw sa bahay ni Mendoza. Kumutok sila sa pinto at ang bahay ay napakatahimik at nakapatay ang mga ilaw. Si Bruno ay nagpatuloy sa pagkatok at makalipas ang ilang saglit, sa wakas ay may boses na tumugon mula sa likod ng pinto. Ito ay si Mendoza na inulit lang ang kanyang sinabi na hindi niya nakita si Reyna. Ngunit iginiit ni Bruno na kailangan lang nilang magtanong na ilang mga katanungan tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. At sinabi pa niyang alam din daw niya ang plano ng kanyang asawa na makikipagkita ito sa kanya. At matapos ang mahabang pag-aalinlangan ay pumayag si Mendoza na makipag-usap. Kaya naman binuksan niya ang pinto. At pagbukas niya ng pinto ay biglang pumasok si Bruno sa loob at determinadong halughugin ang bahay. At mabilis niyang nakita ang ilan sa mga personal na gamit ni Reyna. Ngayon ay kumbinsido na siya na si Reyna ay nasa loob ng bahay na yon. Ngunit hindi sa paraang kinatatakutan niya. At habang palipat-lipat si Bruno sa bawat silid, ay hindi niya nakita ang asawa kahit hanggang pumasok pa siya sa kwarto ni Mendoza. Di naglaon ay may napansin siyang mga kahon. At nang iusog niya ang mga ito, ay nakita niya ang isang nakatagong balon na patungo sa isang basement. At habang bumababa siya sa masikip, malamig at madilim na espasyo, ay nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam. Nang nakarating siya sa ibaba ay binuksan niya ang ilaw at sinalubong siya ng isang nakakapangilabot na tanawin. Sa isang mesa sa kanyang harapan ay may malalaking balde. Siya'y lubos na nabigla sa takot nang sinilip niya ang loob ng mga ito. Dahil natuklasan niya na naglalaman ito ng mga bahagi ng katawan ng mga tao. Ang ilan ay binuro sa asin, ang iba naman ay buong mga paa. At sa tabi ng mga balde ay may nakita siyang isang bagay na sigurado akong hindi niya makakalimutan habang siya'y nabubuhay. Ito'y isang kumpol ng mga buhok. At habang itinataas niya ito, ang nakakatakot na katotohanan ay nabunyag. Dahil nakadikit sa mga buhok ang isang balat ng mukha na nakakapangindig balahibo. At sigurado si Bruno na kay Reyna ang mukha na yon. Samantala habang bumababa si Bruno sa hagdan ay alam ni Mendoza kung ano ang matutuklasan nito. At alam din niya na ang kanyang mga oras ay matatapos na sa sandaling yon. Kaya sinubukan niyang tumakas. Gayunpaman dahil siya ay 74 na taong gulang na, hindi siya masyadong nakalayo dahil hirap na rin siya sa pagtakbo. At sa kabutihang palad ay may dumaan na patrol car sa mga oras na yon. Kaya mabilis siyang nahuli at ibinalik siya sa kanyang bahay. At nang tinanong nila si Mendoza tungkol sa pangyayari ay hindi siya nagdalawang isip na aminin na mas marami pang mga biktima ang mga nakabaon doon. At sa loob ng ilang oras ay nakakuha ang mga pulis ng permiso para i-search ang loob ng bahay. Ang mga forensic team ay bumaba sa bahay na naging sentro ng atensyon ng buong bansa, ang 22 Margarita Street at Izapan. Ang mga press ay sunod-sunod nagdatingan na nagkaroon ng field day. Ang operasyon ay pinalawak ng mahigit 20 forensic experts na walang pagod na nagsikap na dumaan sa bawat sulok ng property ng bahay gamit ang sonar technology upang iskan ang mga sahig para sa iba pang mga labi.
Ang unang yugto ng kanilang paghahanap ay ang paghuhukay sa balkonahe at lugar ng kusina na kung saan ay may nakuha silang mga buto gamit ang kahoy. Ang pangalawang yugto ng paghahanap ay nakatuon sa master bedroom at ang 20 square meters na silong na may dalawang palapag na maaaring mapuntahan gamit ang isang kahoy na hagdan. At ang huling yugto ng paghuhukay ay sa beranda ng bahay at dalawang banyo. Doon ay natuklasan nila ang mga nakabaong bangkay na nagkalat sa bawat lugar. Ngunit karamihan ay natagpuan sa ilalim ng basement floor na tila ginawang nakakapangilabot na sementeryo. Natuklasan ng mga forensic team ang higit pa sa mga katawan at kabilang sa mga nakakilabot na natuklasan kung saan nakadikit ang mga larawan sa mga dingding ng mga tagumpay sa politika ni Mendoza, kasama ang mga kahon na puno ng mga bagay na tila pag-aari ng mga biktimang babae. Tulad ng mga mobile phones, SIM card, makeup, mga damit, pitaka, kwintas, sapatos at underwear. At ang mga bagay na ito na lubos na nakakagambala ay simula pa lamang. Di nagtagal ang team ay nakakita ng mas nakakatakot na ebidensya. Tulad ng putol na isang pares ng paa mula sa bukong-bukong na tila pag-aari ng isang babae. At mga organs ng tao na ibinuro niya sa mga garapon na may asin. Kasama ng mga dugo at iba pang mga likido na nagkalat sa sahig. At ang malalaking kutsilyo at machete na may mantsa ng dugo ay natagpuan nila sa lugar. At ang isang nakakapanginig ng balahibo na kanilang natuklasan ay isang koleksyon ng mga balat na mukha na perpektong napreserba bilang mga nakakatakot na maskara. Na kung iyong iisipin ay makikita mo lamang sa mga horror movies. At ang lahat ng mga mukha ay galing sa mga babae. Ngunit walang idea ang mga otoridad kung sino sila. At ang isa pang nakakagimbal na kanilang natuklasan ay isang serye ng mga notebooks. At sa loob nito ay masusing idinetalyeng mabuti ni Mendoza ang mga pangalan, edad at address ng kanyang mga biktima. Kasama niyang isinulat ng detalyado ang mga sukat ng bahagi ng katawan. Pinanggit din niya ang timbang ng bigat ng kanilang mga ulo, atay, binti, buto-buto, maging ang kanilang mga dibdib. Ang ilan sa mga naisulat ay naglalaman ng mga personal niyang gawain na nagpapakita na ang kanyang mga aksyon ay napakasama. At ang mga notebook na ito ay nagsimula sa petsang December 17, 1974. At sa karagdagang pagsisiyasat ay natuklasan din nila ang 28 videotapes, pati ang daan-daang larawan na naidokumento ni Mendoza. Sa videotapes ay nakarecord ang bawat oras at araw ng pagpaslang at paghihiwalay ng mga organs sa katawan. At saka isa-isa niyang kinukuhanan ng larawan ang bawat bahagi ng katawan gamit ang Polaroid camera. Nag-set up din siya ng mga camera sa mga tripod para i-record ang babae habang pinapakita ang kanilang mga huling sandali. Marahil habang naghihingalo. At doon ay pinapakita na wala siyang awa dahil si Mendoza ay nilamon ng madilim na obsesyon. At sa panahon ng interogasyon ay inamin ni Mendoza ang pagpatay kay Reyna. Ipinaliwanag niya na pagkatapos nilang bumalik sa kanyang bahay ay inamin niya dito na mayroon siyang nararamdamang pag-ibig at gusto niyang magsama sila. Kakaibang inamin din niyang may nararamdaman din siya para sa ina ni Reyna. At nang tinanggihan ni Reyna ang kanyang pag-ibig ay biglang sumabog ang kanyang galit. Inilarawan niya kung paano sila nagsimulang magtalo at sa sobrang galit ay kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak niya ito sa leeg. Habang ang katawan ni Reyna ay namilipit sa sahig ay umupo siya sa ibabaw ng katawan nito at marahas niyang pinagsasaksak si Reyna sa dibdib ng paulit-ulit. At matapos siyang patayin ni Mendoza, sinimula ni Mendoza ang mabangis na aksyon ng paghihiwalay ng kanyang katawan, paglalagay ng mga bahagi sa mga balde at pati ang pag-imbak ng ilan sa mga ito sa asin. Nang tanungin siya kung bakit niya binuburo ang mga bahagi ng katawan sa asin, ay ipinagtapat niyang kinakain niya ang mga ito. At ibinunyag niya sa katunayan na siya isang kanibal. At dahil din sa nakita niyang napakaganda ni Reyna, ay binalatan niya ang mukha nito kasama ang kanyang buhok. At planong itago ito bilang maskara. Inamin din ni Mendoza ang pagpatay sa hanggang 20 babae. Inilarawan niya kung paano siya madalas na tumambay sa mga bar sa gabi. Ang ilan sa mga babaeng biktima ay nakilala niya sa mga bar. Pinupuntirya niya ang may magagandang mukha. Ang ilan ay mga street workers o babaeng bayaran. Ang iba ay mga barmaids o waitress. Ang iba naman ay mga simpleng babae lang.
Kinikilala niya ang mga ito at kinukumbinsi na makipag-inuman sa kanya. At dahil sa malakas na koneksyon niya sa politika at kilalang mabuting tao, ay maraming babae ang nagtitiwala sa kanya. At ang kanyang pangunahing layunin ay dalhin sila sa kanyang bahay, kung saan ay aalukin niya ang mga ito ng tulong o mag-o-offer siya ng malalaking halaga ng pera. At kapag nakuha na niya ang kanilang mga loob, ay gagawa siya ng intimate advance. At kung tatanggihan nila siya, ay papatayin sila ni Mendoza. At kahit na ang mga babaeng natulog kasama siya, ay papatayin pa rin niya ang mga ito, lalo na kapag nahulog ang kanyang loob sa mga ito. Dahil yon ang paraan niya para gawin silang forever niya. At pagpunta nila sa kanyang bahay, ay tinitiyak ni Mendoza na ang mga babae ay may komportableng pakiramdam at wala silang nakikitang kahit na anumang mali. Wala silang kamalay-malay na yon na pala ang huling sandali ng kanilang buhay. At kapag nalibang ang mga babae, yun ang tamang oras para kay Mendoza. Bigla niyang sasaksakin ang mga ito sa leeg o puso at mabilis silang patatahimikin. At kapag patay na ay pagpuputol-putulin niya ang kanilang mga katawan at pipiliin lang niya ang may mga mukha na sa tingin niya ay may kaakit-akit. Tulad ng nabanggit ko kanina, si Mendoza ay nakapagtrabaho bilang isang butcher. Kaya naman napakadali na sa kanya na isagawa ang mga karumal-dumal na gawain ito, na sobrang kinaalarma ng mga taga roon. At matapos na kumalat ang balita na siya'y isang kanibal, ay naalala nila na matapos siyang magretiro at isara ang kanyang butcher shop, ay paminsan-minsan ay patuloy pa rin siya sa pagbebenta ng mga murang karne. Nagbabahay-bahay siya at kumakatok sa mga pinto at inaalok sa kanila ang karne sa murang halaga, na sinasabing ang karne ay mula sa kanyang bayan sa Oaxaca at kung minsan ay binibigay niya ito sa mga pamilyang may hirap. Ngayon ay pinaniniwalaan nila na ang mga karneng yon ay nanggaling sa kanyang mga biktima. Samantala, itinatapon ni Mendoza ang mga putol-putol na bahagi ng katawan sa paligid ng kanyang bahay. Ngunit higit sa lahat ay sa kanyang basement, na tinatakpan niya ang mga ito na makapal na semento upang hindi sumingaw ang nakakagimbal na baho. Nang maglaon ay natuklasan ng mga forensic expert ang mahigit 4,000 skeletal remains na pag-aari ng hindi bababa sa 17 katao. Samantala, isang linggo na ang nakalilipas bago siya arestuhin, ay may napansin ng mga kapitbahay kay Mendoza. Dahil madalas siyang nakikita na may mga kasamang iba't ibang mga babae, na kalaunan ay naglalaho na lang na parang mga bula. Ngunit dahil sa napakagandang katayuan niya sa komunidad, yon ang naging sandata niya sa mga tao, maging sa mga otoridad. Kaya naman hindi siya pinaghinalaan. Ngunit may isang kapitbahay na lalaki na nagsabi na ang kanyang kapatid na babae ay palaging nagko-complain, na sinasabing si Mendoza daw ay nanghaharas at madalas na tumititig ng kakaiba sa magagandang dalaga. At sinabi pa ng lalaki na wala silang tiwala kay Mendoza, bukod pa sa palagi daw itong lasing. Sa footage ay ipinapakita noong araw na siya ay inaresto ng kapulisan at nang sumunod ay nang inilipat siya sa bilangguan ng Bentos kung saan siya ay nanatili habang isinasagawa ang paglilitis. At dahil sa mga pagbabantang natatanggap niya mula sa mga inmates na nangakong kakainin siya ng buhay bilang paghihiganti sa kanyang ginawang krimen sa mga kababaihan, siya ay inilipat sa Tango del Valle Prison para sa kanyang sariling kaligtasan. At sa kanyang unang pagdinig sa kaso, ay inamin niya ang lahat ng pagpatay na naglalahad ng mga nakakatakot na detalye. Inilarawan ni Mendoza kung paano niya pinatay ang kanyang unang biktima na nagngangalang Norma na nakilala niya noong 2001 sa bar. Matapos siyang ilang beses nitong tanggihan ay niloko niya ito na sumama sa kanyang bahay, kung saan ay bibigyan niya ito ng malaking halaga ng pera. At pagdating sa kanyang bahay ay bigla niya itong sinaksak hanggang mamatay. At ang pangalawang biktima na si Binis Sanchez ay nakilala din niya sa bar. Inalok niya ito nang magkaroon sila ng romantikong relasyon. Ngunit nang tinanggihan siya nito ay sinaksak niya ito sa dibdib bago pinagputol-putol ang kanyang katawan. At noong 2016 ay nakilala ni Mendoza ang 38 taong gulang na si Flor Vizcano, na isang single mom na nagtatrabaho sa bar. Makailang beses na silang lumalabas para mag-date at binibigyan niya ito ng pera sa tuwing sila'y magkikita. Ngunit tulad ng iba, si Flor ay hindi rin interesado na makasama siya habang buhay
at pera lang ang habol sa kanya, kaya pinatay rin siya ni Mendoza. At noong 2019, si Mendoza ay nahumaling kay Robela Castillo na isang 32 taong gulang na babae. Kinidnap niya ito at dahil sa sobrang obsession niya na makasama ito habang buhay, ay pinaslang niya ito at ibinuro ang parte ng mga katawan sa asin, sa pagnanais na makasama niya ito araw-araw. Kalaunan ay natuklasan ng mga investigador ang mga voters identification kasama ang ID ni Robela Castillo na naiulat na nawawala noong pang July 20, 2019. At ang ID ni Flor Vizcano na huling nakita noong October 16, 2016. Sa kasamaang palad ay marami pang mga babae ang dumanas ng parehong kapalaran. Pero hindi ko sila mapangalanan pa dahil hindi pa sila nakikilala. Samantala, ang mga opisyal ng Mexico ay patuloy na nagtatrabaho ng walang kapaguran at patuloy na nakatutok upang imbestigahan ang lahat ng krimen ni Mendoza. At ang prosecutor na si Alexander Gomez Sanchez ay nagtalaga ng isang pangkat ng mga investigador para makumpirma ang lahat ng pamilyang apektado. At ang isa pang property ni Mendoza ay sinuri din nila kung saan siya ay umamin na naglibing din siya ng higit pang mga biktima. Sa ngayon, 6 na biktima na ang nakumpirma at ang mga 13 iba pa ay naghihintay pa rin ng pagkakakilanlan. Ngunit pinaghihinalaan na maaaring umabot sa 30 ang mga nakabaong biktima. At ayon kay Sergio Baltazar na isang lawyer na kumakatawan sa pamilya ni Bruno Gonzales na asawa ng biktimang si Reyna, na di umano ang ganong tao daw ay nakakadama ng kakaibang pleasure na kunin ang buhay ng iba. Ang taong yun daw ay isang psychopath dahil hindi siya nakakaramdam ng labis na panghinayang at pagsisisi. At buong lakas ng loob niyang sinabi sa publiko maging sa ministry at sa harap ng mga abogado ng biktima ang buong pangyayari. At walang takot na isinalaysay niya ang buong kaganapan ng kanyang pagpaslang. Maaaring abutin ng ilang taon pa para lubusang maresolba ang investigasyong ito. Ngunit isang bagay ang tiyak noong March 18, 2022. Ang cold-blooded na halimaw ng Atizapa na si Andres Mendoza ay hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong. At kahit malayo pa para sabihing case close, ay hindi na siya makakatikim pa ng kalayaan. Ang kasong ito ay tunay na nakakagulat at mahirap na paniwalaan na siya ay malayang nagagawa ang krimen sa mahabang panahon. Habang nanatiling lantad sa komunidad at palpak na aksyon ngunit walang nakapansin na sinuman. Yun lamang po para sa araw na ito. Matuto tayong mapagmasid sa paligid at manatiling ligtas. Salamat po.